90 years old po, working pa po as an RN daw sa Illinois. Grabe naman yun. Sobrang tanda naman yun, boy. So, nag-create po ako ng video last time po para ma-encourage yung mga ibang late bloomer na gusto pumunta sa United States na medyo may age na. Para at least ma-inspire sila na pwede pa rin mag-work dito sa United States. Pero medyo nagulat ako sa mga reactions and comments and testimonies na yung mga kasama nila as old as 92 years old nag-work pa as an RN. Grabe, sobrang tanda na nun. Like I said, yung mga nakasama ko, halos like 60s, 70s, mga ganon. But never have I imagined na marami pang nag-work like after 80s nila. So, based sa comments, marami. So, kung gusto nyo mag-work dito, pwede kayo mag-work until 92 years old kung gusto nyo. Okay? Kung kakayanin pa na katawan nyo. Isang comment po si Mr. Carl D. Santos. Ang sabi niya, Pinay, 57 years old, and siya po yung naging preceptor niya, and kakarating niya lang from Philippines. So, ito yung mga purpose ng video ko para ipa-inspire yung ibang mga ganitong scenario. Ang tinanong ko kung okay ba siya. Sabi niya, she is good now. Once in a while, may questions pa sa Epic. She's getting there. So, yun. So, normally if sa ating mga older generations, hindi lang sa mga taga-Philippines, kahit yung mga taga dito, computer issues talaga yung problema. So, doon kami lagi mga bata-bata. Medyo bata-bata na magtulong sa kanila para at least makapag-cope up sila. Then another po si Jane Into, 50 years old when I got my license here and was hired right away. So, tingnan mo, kakakuha niya lang ng license, walang experience, so, pasok agad. So, ganun kadali mag-work dito sa United States. Of course, you have to find din naman. And ito naman si Eileen Oblimar. I have friend, sir, 75 years old siyang Pilipina, nasa nursing home. Humahato pa for 16 hours pick-up shift. Bored daw siya sa bahay, kaya duty, pampalipas sa boredom. So, yun. Yun yung typical reasons ng mga matanda dito sa United States. Kasi, if hindi nyo alam, yung mga matanda kasi dito, hindi sila typically nag-stay sa mga families nila. Usually, nasa nursing home, so mga assisted living facilities, usually hindi talaga sa bahay. I don't know why, but that's how their culture is. So, of course, kung ikaw nasa bahay ka lang, ganun, wala kang magawa kundi manood lang TV, so it's best na lang pumunta ka na lang sa mga like sa work, at least maging productive ka, active ka, and may makahalubili kang mga friends. So, it really helps. So, yung mga kasama namin po sa work na matatanda na, medyo active sila, and alam niyo yung right mind na maganda pa, kasi nga, super used yung mga brains nila and yung critical thinking. So, they are really functional. Ang problema lang sa mga kasama nyong matanda minsan is yung mga pagbubuhat and all those things. So, of course, gaya ng if 92 years old yung nakasama nyo, huwag nyo naman pabuhatin. Baka pagpalit ng patient packet, naiwan yung kamay dun, and kayo pa yung mga konsensya. So, huwag naman ganun. So, usually mga lifting ganun, hindi na namin sila tinatawag. Of course, kuha nila kami sa ibang tao, ibang staff, or sila na mismo magsabi, patuloy naman pabuhat. So, it's easier to work kasi dito versus back sa Philippines. Hindi yung parehong scenario kung saan halos solong-solo ka. Parang ganun ba? So, ibang-iba. Then, eto, si Meliaril, sabi niya, 80s, nagtutulak pa ng dialysis machine. So, dito medyo nagulat ako kasi recently may natulungan akong staff na Asian doon sa elevator namin. Tinutulak niya yung dialysis machine. Super hirap na hirap siya kasi nag-stack up yung wheels sa elevator, yung sa gap nila. So, hirap na hirap siya. So, hindi ko may imagine if 80 years old na lola na magtulak nun. Baka ma-stroke si lola doon. Tapos, ang sabi niya, may gulong naman daw. And nakakahiya nga mag-complain ng back pain pagka-work mo siya. Tama naman. Di ba? Parang kung back pain, I'm sure super the highest level na sila compare sa atin. And si Bernice naman, 77 or 78 yata, nakakabuhat pa siya at natatapos din naman yan trabaho. Nakakasabay siya sa 1 to 4 patient ratio. So 1 to 4, super nice. Minsan, siya pa naglalabas ng basura at ayaw niyang magpatulong. Lagi niyang sinasabi, I got this. So, yeah, talagang nakakailang yung mga ganun scenario kung saan parang tinatato mo sila as parang hindi nila kaya. So, medyo nakakabasos yun. It applies din po sa mga like PWD. So, mga ganun scenario, minsan nakakailang tumulong kahit na you're in good faith na tulungan sila, ibang tao ma-offend. So, that's one thing to take note po, okay? So, you have to read the situation properly po and say it properly para hindi ma-offend yung mga tao-tao. Tapos, ito naman si Jenny Babaw, 82 years old female and don't want to retire despite she is financially stable. Ano daw ang gagawin niya sa kanila? Magpapahilatan na lang, baka ma-stroke lang na siya. So, she wants to continue working and she is still enjoying and picking up shift.
So, yeah, like I said earlier, kung bored ka talaga, mas maganda na lang nasa work at least ay may mahalubilo ka. And most of them, they don't have to work naman yung mandatory na 3 to 4 days per week. Some of them can do like PRN, like once or twice a week lang, parang ganun. So, you can still work at a time. So, ito yung favorite ko, 74 years old, charge nurse. Always jokes around that his boss used to be Florence Nightingale. Kabatch ni Andrila to. Been a nurse daw po for 45 years before she was born daw, pertaining dun sa staff ha. So, even before even my parents met. So, yeah. So, if ganun katanda ka naman talaga, syempre, nakakatawa yung ganung joke kasi totoo nga, wala ka pa talaga sa existence, wala ka pa dun sa mattress ng nanay mo, wala man lang na essence na ikaw or yung pagkatao mo before pa siya nag-start ng nursing. So, grabe. So, kudos. So, again po, thank you sa mga nag-comment po. Super eye-opener po to. Hindi lang po sa akin, para din po sa mga ibang nanood dito na nag-aspire pumunta sa United States. So, if you're planning to start your career dito sa United States, medyo nasa late 50s na kayo, you still can. Pwede naman. Proof na to mga comments nila na until 92 years old may nagtatrabaho pa. Pero, ang goal ng mga Pilipino dito is to be financially stable and to be financially free before dumating sa mga age na yun. So, typically sa atin, marami sa atin na mag-plan after nila magtrabaho dito sa United States is uwi pa rin sila na Philippines. At least yung sustento na dollars dadating sa Pilipinas, at least mas malaki yung conversion, di ba? And medyo mas mahayahay. Less boring, more family, more activities. So, like for me, I am looking forward po to retire po back sa Philippines. But it is too early po to decide kasi nga, nasa early stage pa lang tayo. So, we'll decide more later on. So, hopefully po, this helps po sa mga ibang undecided. Bye-bye!